Yan, so ito yung ating lunch for today. Hello, good morning. So ngayon mag-ikot naman tayo dito sa ating garden para maghanap ng pang-ulam natin. Pero pagtingin natin, ayan, merong isa, maliit nga lang, pero pwede na ito, no? Ayan, ayan, super liit lang, ayan. So sakto pang isang kainan ito, no? Para gagataan natin yung ating crab. Meron naman siyang bunga dito, ayan. Oh, ayan. Kaso sobrang liit. Parang hindi na ito kahabol dahil nga mag-winter na din eh. Hindi na yan lalaki. Pero so far, at least meron tayong nakuhang isa. Ayan. Ay, hala. Ay, tingnan nyo, oh. Diba ang laki ng ating, ano dito? Yung ating upo. Ayan, naputol, oh. Ayan, naputol. Kasi kaninang umaga, paghatid ko kay Kulit, yung tao dito, yung employee nila dito sa likod ng eskwelahan, nagmo-mower at nagka-cut sila ng tree. Siguro naputol nila ito Tapos ayan, nakita ko meron pang malaki diyan sa loob. Ayan. Sana pinasok na lang nila dito sa loob Sayang. So ayan. Pinutol nila kawawa yung ating upo. Ayan, pinutol na nila. Kaya ayan. Ito, buti ito dito sa loob. Kaya ayan. So, meron pang isa doon sa loob. Maybe kunin na lang nga natin. So, ayan. So, ayan. Merong isang bunga, nandyan sa loob. Pwede natin maabot. Pero yung bunga dito sa loob, diba yung last week, merong malaking bunga doon sa side. So, wala na. Pinutol na nila, Pero sayang, sana pinasok na lang nila yung bunga dito sa taas or ipatong na lang nila. Kasi hindi naman nila yun kakainin Kasi nga mga puti, diba? So, ayun, tinapon lang siguro nila. Sana pinasok na lang or pinatong dito sa taas ng bakod para magamit natin or maipamigay. Kasi yung bunga nitong upo natin last time, pinamigay ko, which is kinuha ni Ate Rose nung isang araw. Kinuha niya lahat, mga 5 piraso yun. Kasi ibibigay niya din sa mga kaibigan niya ng Pinoy. At least mapakinabangan kaysa masisira lang. But anyway, at least ito, yan, hindi ko maabot. Oh my gosh, ang haba! Oh my God, grabe! Ito siguro yung nandyan sa Yan, grabe. So, pinutol nila. So, yun, yung sa dulo hindi na lalaki. So, ayan. Dahil nga pinutol na ito, So, ito. Yan. Sayang, Yan, nalalanta na yung dahon niya. So, ito, hindi na ito mabubuhay. Mamamatay na to siya. Ayan. So, ayan. Sayang, meron siyang 3 bunga. Hindi na mabubuo ito. So, ayan. Tanggalin natin na nasa dito sa halaman. Dami niyang bunga actually. So far meron siyang 4 na talbos So ayan. Pwede natin ito pang sahog sa gulay. Sa sinabawan na yan. So meron pa dito Ayan. Mga kinat na nila. So kunin lang natin yung talbos niya So ito i-harvest na din natin yan. So ayan. Kung naalala ninyo last week, yung na-harvest natin dito, bali 3 upo dito na side. So, wala na, yan. Pinutol na nila. Same thing dyan sa bakod. Yan. So, wala na. Lahat ng upo natin na nagbunga, yung mga malalaki na doon sa kabila, wala na, tinanggal na nila. Which is, dito kasi sa US, pag may mga tanim ka, it's either prutas, gulay. Pag once na yan, nandun na sa kabilang bakod, sa kabilang bahay na yan, sila na yung may-ari. So, pwede nilang putulin or i-retain yung gulay or yung prutas, So, nasa sa kanila na yan kung puputulin. So, kumbaga, sa'yo na yun, sa kanila na din yun. So, same din sa atin, yung prutas ng neighbor natin, once na pumasok sa bakod natin, for example, gusto mo yung prutas, ayaw mo, halimbawa nag-trim yung may-ari ng bahay or yung may-ari ng prutas, nag-trim siya, pero yung sanga niya na papunta sa'yo, it's either maabot niya or i-trim niya, okay lang. Pero pag, if ever hindi niya i-trim, tapos nasa bakod mo at gusto mo yung prutas, pwede mo siyang i-retain. Tapos pag magbunga, syempre, i-harvest mo. Sa'yo na yung bunga niya. So, ganun lang yun dito sa US. So, anyway, sayang, pero okay lang din, wala na tayong magawa doon. So, ito na nga, ayan. So, ayan. Ito yung ating na-harvest na upo, So, ito yung nahulog doon sa kabilang bakod. Buti nakuha ni Habi. So, ito siya kahaba. Actually, halos abot na ng kilikili ko. Ganyan siya kataas. Tapos, ito. So, ayan. So, ito ito na yung na-harvest natin, yung 3 upo at saka ito yung talbos niya kanina. So, yung iba hindi ko pa chinek yung ibang talbos kung alin doon yung nakat. So, i-check na lang daw ni Habi maya-maya. So, ito
itong ating kalabasa. Syempre, babalatan natin to para lutuin natin. So, tara at magluto tayo ng lunch. So, ayan na nga, ano, saktong-sakto, pag open natin ng ref, meron pa tayong Dungeness crab at syempre, meron pa tayong sitaw, yung na-frozen natin na sitaw. So, since wala nang bunga yung ating sitaw, ito yung gagamitin natin. Kaya yan talaga ang advantage pag may gulay. Pag sobrang daming bunga, pwede mo siyang i-freezer at then lutuin mo later on. So, ayan, ano, saktong-sakto, meron na tayong ginataang crab with sitaw at meron tayong kalabasa, yung kaka-harvest natin. So, ayan, saktong-sakto pang lunch natin for today. Ayan. So, ayan ano, at binalatan na nga natin ito para mag-level up din yung flavor niya. Ginisa ko ito sa sibuyas at maraming luya. Maganda kasi yung maraming luya lalo na pag ginataang gulay. Tapos ito yung coconut milk na gamit natin, ayan. Kasi wala kang fresh mabibili dito sa tindahan, ano, kundi yung mga nakakan lang. And then, ayan, in-add na natin yung ating frozen na gulay. Tapos, ang ginawa ko, nag-add na ako ng seasoning para magkalasa na ito. And then, in-add ko na din yung 2 can na coconut milk. Wala akong hinalong tubig dito. Talaga yung pure na coconut milk dun sa kanang nilagay ko. So, ayan, saktong-sakto, ano, at nakalimutan ko palang mag-harvest ng sili. Kaya tara na at takbo tayo sa backyard. Ayan. Dahil gusto natin ng maanghang. O, diba? Yung tipong mamitas ka na lang pag kailangan mo. So, ayan. Hinugasan na natin ito, no? So, ayan, ano. Malapit na maluto yung ating gulay. Kaya, syempre, ilalagay na natin yung ating crab. O, diba? Pag ganitong ulam talaga sigurado, taop na naman ang kaldero. Ayan. Tapos, takpan lang natin mga 5 minutes and then ready na ito, no? Tinimplahan na din natin ito, no? So, ayan. So, ayan, ano. Ayan. Oh, ready na yung ating ulam, ano. So, ayan yung ating ginataan. Taob na naman yung kaldero natin, ano. So, kaloka. Wala nang diet-diet talaga ito. Ito talaga yung advantage, ano, pag may gulay ka. Pag kailangan mo, pitas-pitas ka na lang. O, diba? So, ayan, at naluto na yung ating ulam, ano? O, diba? Nakakatakam itsura pa lang, kaya sigurado nito, taob na naman ang kaldero at mapapamorize tayo. Kasi mabilis lang naman siya lutuin kasi pre-cook na yung crab. Pero since galing ito sa freezer, ang ginawa ko, in-steam ko muna siya bago ko siya hinalo kanina para mas mabilis maluto. So, ayan. Kain tayo, kaya for sure, ano, sira na naman ang diet natin. Lalong maanghang, kaya ang sarap nito, o, diba? Tingnan nyo nga naman yung ebidensya. Literal na taob talaga ang kaldero kasi naubos namin ni Habi.